Part 2. Nagmamadaling kinakatok ni Colette ang pinto ng silid ni Jasmine. "Sandali lang," sagot niya habang mabilis na isinuot ang damit. Pagkatapos ay dali-daling binuksan ang pinto. "Andyan na ang taxi natin!" At tuloy-tuloy na pumasok si Colette. Nakita nitong mga wardrobe niya na nakapatong sa ibabaw ng kama. Dinampot ng babae ang mga yun at humakbang patungong pinto. "Bilisan mo na, baka iwanan tayo ng taxi. Ang hirap pa namang maghagilap." Nito na nauna nang lumabas ng kwarto. "Sige, susunod na ako." Mabilis na dinampot ni Jasmine ang kanyang shoulder bag at kinuha ang susi ng bahay na nakasabit na sa dingding. Lalabas na sana siya nang may maalalang baka hindi pa ayos ang kanyang make-up. Hinagod niya muli ng tingin ang sarili sa salamin. Paglabas ni Jasmine ng bakuran ay nasulyapan niya si Aling Edna na lumabas din ang gate. Nagmamadali siyang humakbang upang hindi mapansin ng matandang babae. Sa kamalasan ay nakita siya nito. Mukhang may lakad na naman kayong magkaibigan." "Oho," inis na sagot ni Jasmine at mabilis na sumakay sa taxi. "Colette, ilak mo ang pinto mo." "Saan tayo?" tanong ng driver. "Sa Manila City Hall," sagot ni Jasmine habang nililingon si Aling Edna na nooy tila lalapit pa. Pinaandar na ng driver ang taxi. "Pakibilisan po, Manong," wika ng dalaga sa driver. Umupo siya ng tuwid nang nakailang metro na ang layo nila. "Tingnan mong matandang marites na yan, lagang nangangating alamin kung saan pupuntang mga tao," paismid niyang sabi. "Nanggagalaiti lang yun dahil sa naunsyamin niyang asin na binibili niya noong isang araw. Hindi ako magtataka kung ichichismis na naman tayo ni Aling Edna." "Hindi pa ba siya masaya nung ikinalat niyang mag-on tayo? Pinarating pa sa nanay mong nananahimik sa abroad." "Ang taong miserable, gusto lahat ng nasa paligid niya miserable rin," paalala ni Colette. "Kung ako sa'yo, sanayin mo ng sarili mo sa intriga. Aba, mas malala kay Aling Edna ang showbiz." "Kung magsalita ka naman parang sikat na ako." "Sisikat ka, Jasmine, naniniwala ako." "Ateng! Salamat at dumating kayo. Halika, ipakikilala kita kay Direk Leonard Mendez." Masayang salubong sa kanila ni Arvin. "Maghihintay na lang ako rito," sabi ni Colette sabay na upo sa malambot na cushion sa lobby. "Okay ka lang ba dito?" tanong ni Jasmine. "Sige lang." Iginiya siya ni Arvin patungo sa kinatatayuan ng isang mataas at malaking lalaki. "Direk Leonard, meet my friend, Jasmine Valdez." Pakilala nito. "Jasmine, this is the famous director Leonard Mendez." "Nice meeting you," bati ni Jasmine. "Hindi ko alam na may kaibigan ka palang lawyer dito." Malaking ngiti ang isinalubong ng direktor sa kanya. "Direk, hindi siya lawyer. Siya yung artistang kinuha ko para gumanap sa papel na lawyer." Pagtatama ni Arvin sa lalaki. "Wow, okay ang choice mo, bata. Mukhang abogada nga ang kaibigan mo. Marunong ba namang umarte?" "May background si Jasmine sa college. Although first time lang ng friend ko, sigurado akong mahusay siya." Build up ni Arvin sa kanya. Masama ang tingin na ipinukol ng direktor sa Becky. "Palagay ko, ikaw ang dapat maging lawyer eh. Kanina ka pa depend ng depend. Hindi naman ikaw ang kinakausap ko." "Si Direk naman." Eksahirado pang napayuko-yuko si Arvin. "Iparetouch mo ng makeup ni Jasmine. Dahil sila ni Eloisa ang uunahin kong ishoot." Utos ng direktor kay Arvin. "Yes, Direk." At ikinawit na ni Arvin ang braso nito sa kanya upang dalhin sa makeup artist. Nang medyo nakalayo na, binulungan nito ang dalaga. "Swerte mo, type ka ng direktor ko. Kasi pag sa itsura ng hindi na niya kusunada, pinapalitan ni Direk Leonard." Nakangiting saad nito. Pumasok sila sa isang opisina. Isang magandang babae ang kasalukuyang inaayusan ni Inday, ang makeup artist. "Inday!" bati rito ni Arvin. "Hi, Eloisa!" bati naman ng lalaki sa magandang aktres. Tiningnan ng babae ang bumati. "Oh, Arvin!" "Eloisa, this is Jasmine Valdez. Siyang magiging lawyer friend mo sa pelikula." Kahit hindi makalingon dahil sa nagpapa-makeup ito, ngumiti naman ang babae ng bahagya at bumati. "Hi there!" "Hi!" kiming ganti ni Jasmine. "Inday, pagkatapos ni Eloisa, pakiretouch lang si Jasmine ha. Sabi ni Direk Leonard, sila ang unang kukunan," sabi ni Arvin. Pagkatapos ay binalingan siya nito. "Jasmine, iwan muna kita rito. May gagawin pa ako sa labas." Nang makalabas si Arvin ay nanatiling tahimik lang si Jasmine. Isang gwapong lalaking pumasok sa opisinang yon.
Hindi makapaniwala ang dalaga nang makilala na si Dominic Chavez, ang pinakasikat na dramatic at action star, ang tinutunghayan ng kanyang mga mata. Dominic, sweetheart! Tinabig ni Eloisa si Inday. Walang pakialam na tumayo ang dalaga at nag-anyayang inilahad nitong mga braso. Niyakap ng lalaki ang aktres. You're looking good, Eloisa. Malambing na sabi nito. Nang mapansin ng binatang may ibang tao doon bukod kina Eloisa at Inday ay tinitigan nito si Jasmine. This is Jasmine Valdez. Bago siya. Masuyong iniyakap ng babae ang isang braso sa lalaki at hinila ito paupo sa sopa. Panakanakang sinusulyapan ni Jasmine ang aktor habang kinakausap ang aktres. Inalis ni Jasmine ang posibilidad na nakuha niya ang atensyon ng isang Dominic Chavez. Rehearsal muna, sabi ni Direk Leonard. Bababa ng hagdanan and then midway deliver ng line, Jasmine. Tapos Eloisa, take Jasmine's cue and deliver your line, okay? Yes, Direk, sagot ni Jasmine. Samantala itinaas lamang ni Eloisa ang 2 kilay nito bilang pagsang-ayon. Nag-rehearse sina Jasmine at Eloisa. Kahit nanginginig ang tuhod ni Jasmine, larawan siya ng self-confidence. Para sa baguhan ay parang sanay na siya. Lihim na pinasalamatan ni Jasmine ang kaunting kaalaman sa theater acting at ang minsang pagsama sa isang pinsang nag-beat role sa pelikula. Pagkatapos ng rehearsal ay pinapunta na ng direktor ang 2 babae sa pinaka-landing ng hagdanan na yon. Ready to take! Malakas na anunsyo ng direktor. Quiet on the set! Rolling! Camera! Muling sigaw nito. Rolling, direct! Sagot ng cameraman. Action! Nag-alpasa ng pintig ng puso ni Jasmine. Nanlamig ang buo niyang katawan habang bumababa sila ni Eloisa sa hagdan. Ilang hakbang na lamang magde-deliver na siya ng kanyang linya. Narinig niyang nakabibinging pagrolyo ng kamera. Napalunok ang dalaga. Ilang saglit lamang at matatag na nag-deliver siya ng kanyang mga linya. Hindi naman nagpahuli si Eloisa, kahit lalong uminit ang eksena hanggang sa katapusan. Cut! Sigaw ni Derek. Beautiful! Don't move, ladies! Magre-reverse ako kay Eloisa. Raul! Baling nito sa cameraman. Over the shoulder shot tayo kay Jasmine, ha? Okay, sagot ng lalaki sa camera. Habang tinatapos ni Jasmine ang eksenang yon, tila nabunutan ng tinik si Colette. Ito kasing mas kinakabahan para sa kaibigan. Nakahinga lamang ito ng malalim nang marinig ang muling pagsigaw ng cut ng direktor. Lumapit si Jasmine sa kaibigang pinagpapawisan. Isang teenager ang lumapit sa kakaupo lamang na dalaga. Kasama din po ba kayo sa shooting? Tiningnan ni Jasmine ang cute na teenager. Oo, maikli niyang sagot. Excited na umupo sa tabi niyang teenager. Pwede po bang magpa-autograph sa inyo? Ngumiti si Jasmine at tinanggap ang inabot na notepad at ballpen ng dalaga. Anong pangalan ang isusulat ko? Cathy, tita. Mabilis na sagot ng teenager. Cathy, ang ganda naman ng pangalan mo. Thank you. Kayo po, anong pangalan nyo? Jasmine Valdez ang pangalan niya. Sabat ni Colette. Ako naman ang dakilang PA, best friend at #1 fan. Colette na lang ang itawag mo sa akin. O diba, para ding pangalan ng artista ang pangalan ko? Magandang ngiti ang iginanti ng teenager, halatang aliw na aliw rin kay Colette. Bago po ba kayong artista? Muling baling nito kay Jasmine. Oo, first time ko lang. Sagot ng dalaga. At marami ng kasunod. Dagdag ni Colette. Ang swerte ko naman, may nakakilala pala akong future star. Bakas ang tuwa at senseridad sa magagandang mata ng teenager. Pagkatapos pirmahan ni Jasmine ang autograph na kapagkwentuhan si Cathy sa kanila. Pangatlong dalagita sa 5 magkakapatid na puro mga babae. Ang ina nito'y nasa Taiwan at ang ama na may ibang kinakasama. At ribidang madrasta ni Cathy, yun daw ang pinoproblema nito. Sa maikling sandali ng pag-uusap nila, kinagaanan na agad ng loob ni Jasmine si Cathy. Candid at sincere kasi ito. Tita, pwede ba kitang tawagan? Nakita kasi nitong sipi sa ibabaw ng gamit ng dalaga. Bakit hindi? Colette, pakibigyan mo nga ng calling card ko si Cathy. Mas madali akong tawagan kapag hapon o gabi. Pagkatanggap ng calling card, nagpaalam ng teenager. Bye, tita! At nagbeso pa ito kay Jasmine. Nang maiwang mag-isa, inulan ni Colette ng kantsawan dalaga. Talagang artista ng friend ko, may fan na. Ikaw talaga, Colette. Okay ba ang acting ko kanina? More than just okay. You are really good for a first-timer. Isang tinig ang narinig ni Jasmine sa kanyang likuran. Nang lingunin ng dalagang tinig, nakita niya si Dominic.
na hanggang tenga ang ngiti habang inaabot ang kanang kamay nito. Congratulations! Anito, tinanggap niyang pagbating yon. Paglapat ng kanilang mga kamay nakaramdam ng pagkaasiwa si Jasmine. Lalo na nang maramdamang bahagya pang pinisil ng binata ang kanyang kamay. Hindi makapaniwala si Colette sa natunghayan. Nakikipagkamay sa matalik nitong kaibigan ng kilala at gwapong aktor na pinapangarap ng maraming kababaihan. Lingid sa tatlo may isang pares ng mga matang nagbabaga sa galit ang nakatingin sa kanila. Guess kung sinong dumalaw kay Tito Patrick kanina. Bungad ni Noemi sa bagong dating na si Cathy na kakapasok lamang ng bahay. Sino? Lumingali nga muna ang teenager bago nagsalita. Si Cherry! Uhus talaga? Himala, bakit naman daw? Nag-crayola sa comforting shoulders ni Tito Patrick. Two-timer kasi ang kanyang ipinalit kay Tito eh. Inilapit pa ni Noemi mukha sa kaibigan. Ito naman si Tito Patrick, napakabait pa. Niloko na nga siya pagkatapos, iko-comfort pa niya. Sobra talaga. Hindi nito namamalayang nasa likuran na nito si Patrick at nakangiting nakatingin dito. Kaya pala biglang naging pipi ang kausap nito. Sinong sobra ha? Pabirong pinisil ng binata ang tenga ng pamangkin. Ikaw talaga, hindi mapalagay kung hindi makakapagkwento. Hinawi ni Noemi ang kamay ng tiyuhin. Tito Patrick naman, masakit yan ha? Tila reklamo ng dalaga. Inakbayan ni Patrick ang pamangkin at iginiya sa seating area. Walang masama kung tulungan natin ang taong nangangailangan, hindi ba? Anong drama ng babaeng yun? Halatang may iritasyon sa tinig ni Cathy. Huwag kang magsisinungaling sa akin. Bahagyang natawang binata sa reaksyon ng nakababatang kapatid. Oo, nanay, hindi po. Well, nagsumbong sa akin. Ang ipinalit niyang boyfriend has another girlfriend who is more good-looking and very, very wealthy. Karma ang tawag dyan. Manluloko kasi eh. Hey, masama ang ganyan. Hayaan mo na siya. Si Cherry ang babaeng tinutukoy ni Cathy na manluloko. Hindi rin naman masisisi ang dalagita sa tinuran dahil itong naging nobya ni Patrick. Pagkatapos tulungan ng binatang makatapos ng abogasya ay ikinahiya na nitong nobyo. Nakipagrelasyon sa kapwa abogado si Cherry at ni hindi man lamang nakipag-formal break-up kay Patrick. That was 2 years ago at mula noon nawalan na ng ganang magtrabaho sa production house ang binata. Oh, nakuha mo na bang pinapakuha sa yung papeles ng mother mo sa City Hall? Iniba ni Patrick ang usapan. Oo kuya, and guess what? What? Si Noemi ang nagtanong. May shooting doon at may nakilala kong pretty lady. Bagay kayo. Nanunod yung itinaas pa ng dalagitan ng ilang beses ang mga kilay. I am sure matataypan mo si Tita Jasmine. Never heard. Umupo pa ito sa sopa. First film pa kasi ni Tita Jasmine. Ito pa nga ang calling card niya. Kinuha nito sa bulsa ng maong ang tinutukoy. Teka, matawagan nga. Mabilis na dinampot ni Cathy ang telepono at nagdial. Cathy, 12:00 na ng gabi. Makakadistorbo ka na. Hello? Kuya, pwede ba? Kararating lang siguro nun, no? Wait lang. Sumenya si Cathy dahil may dumampot sa kabilang linya. Hello? Tita Jasmine? Please? Ganun po ba? Pakisabi na lang kung tumawag si Cathy. Thank you. O ano? Pangangansyaw ni Patrick. Wala pa. Pero true, Kuya Patrick, bagay kayo ni Miss Jasmine Valdez. Maganda at gwapo. For sure, ang cute ng mga magiging anak nyo. Kinikilig na saad pa ni Cathy. Napapailing naman si Patrick sa sinabi ng dalagita. Si Cathy kaya ang maging tulay sa pagkikita ni na Jasmine at Patrick. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.